Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Pinag-aaralan na ng ilang bangko na alisin ang fee o singil sa mga maliliit na transaksyon. Ayon kay BSP Deputy Governor Mamerto Tangonan, patuloy ang kanilang pagpag-ugnayan sa mga bangko hinggil dito. Kabilang sa mga tinitignan ng ilang financial institutions, ang epekto nito sa kanilang customers at client loyalty. Nito lamang November 7, 9 na bangko na ang nag-waive ng fee sa mga transaksyon na hindi higit sa 1,000 piso. Tiwala naman ng BSP ng pag-alis o pagbaba ng fee sa maliliit na transaksyon ay makatutulong para mapalakas ang digital payments sa bansa. Bahagyang tumaas ang kaso ng COVID-19 sa mga pribadong ospital ngayong holiday season. Ito ang iniulat ng Private Hospital Association of the Philippines Incorporated. Gayunman, karamihan nila sa mga natatalang kaso ay mild cases, lalo't bakunado ang mga dinalang pasyente. Nainiwala naman ng FAPI na posibleng magkaroon o nagkaroon ng pagtaas ng kaso dahil sa mga pagtitipon ngayong holiday season. Sa puntong ito, alamin natin ang iba pang balita mula kay Julius Pakot ng PTV Davao. Mayong adlaw, subling nagpahinumdom ang Panabo City Police Station nga istrikto nilang ipatuman ang City Ordinance No. 8-2008 kung ang banning of selling and use of firecrackers sa ilang syudad. Kinihuman nga ubay-ubay ka mga nagkadang klase sa pabuto ang nakumpiska niadtong December 24, 2023. Sumala pa ni Police Lieutenant Colonel June Bautista, ang hepe sa Panabo City Police Station, dakong tabang sa ilaha ang pagbutang og hotline number da silang social media page sanglit ubay-ubay usab ka mga report ang ilang nadawat din kini dali nilang girespondihan ingon man giaksyonan. Nang hinaot na lamang kapulisan sa kooperasyon sa publiko karong maabot sa pagsaulog sa bagong tuig kini aron mamahimong hapsay ang selebrasyon sa maong syudad. Yun yung naging legal basis natin. Bakit tayo nagpo-confiscate and nag-aaresto? But unfortunately, yung mga nagbebenta masyado rin silang mabilis. Once ma-sense nila parating ang police natin, iniiwan na lang nila yung firecrackers, tumatakbo na sila eh. Again, I think aware naman kayo na zero incident tayo ng mga naputukan dito sa Panabo. That's why we are glad na itong nakaraang Pasko, sumunod naman yung mga kababayan natin. Samtang aduna nay bagong commander ang 28 Infantry Battalion. Kinihuman nga formal nang milingkod isip labaw sa mong batalyon si Lieutenant Colonel Jeremy Mar Agum niadtong adlaw Sabado. Din usa ka seremonya ang gihimo diha sa may Aguila Hall Camp General Manuel Tian Sr. sa Mawab, Davao de Oro. Gihulipan ni Agum si Lieutenant Colonel Ronilo de Singanyo kinsa nagsilbi nga labaw sa 28 IB gikan December 2021. Bago napili sa mong posisyon si Lieutenant Colonel Agum, nagsilbi usab siya isip Deputy Assistant Chief of Staff for Operations sa 10th ID. Gipangunahan ni 10th ID Commander Brigadier General Alan Hambala ang maong turnover of command ceremony. Ug mao kadtong mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao, ako si Julius Pakot. Mayong adlaw. Dagang salamat Julius Pakot. At yan po ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at ilike kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako si Alan Francisco. Magandang hapon.